Hello! Happy anniversary sa lahat ng Yes. HTBC family. Yes. At ito ay isang biyaya ng Panginoon na tayo magkakasama, may kalusugan, tayo excited. Yun nga lamang. Hindi tayo pwede magkainan ng sama-sama. Pero alam niyo, napakabuti ng Panginoon at kami mag-asawa nga na habang kami nakaupo dito, inaalala namin yung simula ng gawain. Alam niyo sa Amerika, doon nagsimula ito, yung bahay namin na napakaliit, may mga, hindi mo napakaliit, 4-bedroom house ba naman, hindi naman maliit. Pero yun ay may mga division. Nagsimula kami doon, kami-kami lang. Dumami ng dumami. Hanggang sa nagkaroon ka ng mga teenagers, nagkaroon kami ng mga bata, nagkaroon kami ng mga bagong umaattend sa aming Bible study sa US. At higit sa lahat, gusto kong makita ninyo din sa picture at ipapakita sa inyo diyan, yan ang aming spiritual parents. Yan nakikita ninyo yan. Spiritual parents namin yan. Yan ang si Kuya Toto at saka si Ate Christy. Pinagtyagaan nila kami. Kaya yung alam niyo yung example na binigay nila sa amin, yun ang reason kung bakit ako nagkaroon din ng ganoong puso na meron akong kahabagan sa marami. At natatanda mo, nung nasa US tayo, Pinupuntahan pa nila tayo. ayun, saka pag pumunta sila sa amin, May dalang isang box. may dalang isang box na fried Fried chicken. chicken. Ang gusto lang nila, magsaing lang kami para sa lahat. At $10 lang yung isang box. $10 na isang box. Pero $10 noon ay $10 talaga. No? Kung ngayon dito yun eh, 500 eh. Talaga may presyo din naman. Pero sila, they don't mind. Ganun na lang. Tapos nung ako nagsimula nung mag-outreach, mag-Bible study, ang Bible study ko doon, tatanda mo tayo, 8 times. 8 times a A week. week. Araw-araw talaga. Pagka yung Bibles, isang ano yon, Isang bag. isang bag yun, at saka yung aking gitara, naiiwan na sa auto yon. Tapos pagdating ko sa bahay, naka-ready na yung aming kakainin sa dinner. Nagluluto na si Mami Bessie. Para yung mga hindi nakakakilala, siya po si Pastora Bessie, ang aking pong katuwang sa ministry, katuwang sa buhay, lagi naka-back up sa akin. Kahit ako yung nagmimekaniko ng sasakyan, ay kasama ko siya. Kahit ako yung nagpi-fishing, naku, tatanda mo yung nagte-testing ka ng fishing rod sa Gemco. Biglang. Tinetesting ko, binabali-bali ko gano'n. Nakikigaya, nakikibali. Akalain mo, ang testing niya, tunay na binali. Yung halaga $80. Hindi ako takot, binali ko. Halika nga, umalis na tayo rito. Talaga naman. Pero lahat ng ginagawa ko, pati target shooting, lagi ko siyang kasama. Hanggang sa ngayon. At praise God, 25 years in the making sa Pilipinas. Pero 28 years na kami sa ministry. 28 years. 25 lang dito. Now, nung bago kami umuwi, meron kaming thinking na dahil napakahirap ng Pilipinas, tingin namin, may hirapan tayo, no? Hindi man alam kung saan kukuha ng kakainin. Kaya ang ginawa namin, kumain kami 1 time a day lang. Yung isang tilapia, hatiin namin sa gitna yon. Pagkatapos, yun ang ginagawa namin. Umuwi ako rito, payat kami. Nakikita nyo sa mga pictures namin, payat. Yun ay dahil sa kami ay nag-diet bago kami umuwi. Dahil ang thinking namin, at sa iniwan ko yung mga gamit namin na medyo maganda rin, maganda na gamit. Kasi nga ako ay gadget person. Iniwan lahat yung pinamigay, mga tibing malalaki, pinamigay. Ang inuwi ko lang yung bit-bitin. Katulad itong upuan natin na ito. Ito binenta sa Beverly Hills, nagsara yung bangko. Ibinenta yung mga upuan nila. Okay, so nabili namin ito. Pagkatapos, original pa ito nung umuwi kami. Ito ngayon din na original. Pero kopya-kopya. Naiuwi namin. Di kami may gamit pa rin dito. Ang inuwi lang namin, yung mga basic. Kama. Ayun, mga basic lang na kakailanganin namin. Dahil ang thinking namin, magpapalipat-lipat kami ng lugar. Magmi-mission ako sa bundok, kung saan-saan na maganda magte-training na siya na umihat, dumumi kung saan-saan din. Dahil hindi namin alam pupuntahan. Pero pagdating dito, hindi namin pala malaman kung paano namin pipigilan na sarili sa dami ng pagkain. Ang Pilipinas,
Ang galunggong, 30 pesos 30 lang. pesos ang galunggong nung umuwi kami. Sa Amerika, 3.50, $3.50 ang galunggong per pound. Imaginein mo yung per kilo noon, kung gaano kamahal yun sa Amerika. Sa Amerika. Tapos dito 30, araw-araw, alam niyo, sa loob ng isang taon. Si Sancho, awang-awa na. Sabi ni Sancho, Wala bang mga wala na yata mga pera ito, mga ito, dahil puro galunggong ang kinakain. Talaga, pambira rin naman yung ating mga experiences na yan. 1 year, ha? Hindi ako nagbibiro. 1 year. Umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Galunggong. Kasi sabi kami sa galunggong. Na ngayon, magkano ang galunggong? 180 ang Wow. kilo. Kita na ninyo. Hindi na pagkain ng mahirap yun. Pagkain na ng mayaman ngayon ng galunggong. Dapat lang. Kasi meron siyang peculiar na lasa. Ibang klase ang galunggong. Pero hindi galunggong ang usapan natin. Anniversary. So nagsimula kami. Hindi namin alam kung saan tayo magsisimula. No? Kaya ang ginawa natin, yung mga tauhan sa Bella Mart, Yun yung ang mga inumpisa. staff doon, yung mga empleyado sa Bella Mart, sinasira namin. Hindi ko alam kung saan kami magsisimula. Ang mother ko, ito yung mabigat na karanasan ko, no? Nung umuwi si mama. Ano yan? That was April? April 1990. Dumawi ako ay January 30. Kasi kinausap siya ng Kinausap ako ng Panginoon sa US. Sabi niya, your ministry is not the US, your ministry is in the Philippines. Una-una, sabi lang niya, I'm going to use you. Nagsashower ako noon, papasok sa trabaho. Accountant po ang trabaho ko doon, doon po sa hindi nakakaalam. Yung iba, sawa na sa kwento ko. Pero, accountant kasi ako doon, papasok ako sa work. Habang ako'y naliligo, nangusap ang Lord sa akin. Hindi sa tenga, hindi audible, direct sa heart ko. Sabi niya, I'm going to use you. Tapos sabi ko, how can you use me, Lord? I'm not even an effective speaker. Biglang naramdaman ko, merong humipo sa aking ulo. Parang inanoint niya ako. Naramdaman ko yung during hot shower, malamig na nangilabot ako. Sabi niya sa akin, is there anything impossible with God? Iyak ako ng iyak. Tapos napasukan mo ako, nagtututbrush na ako. Habang naliligo ako, walang tigil lang kaya, iyak ko. Tapos napasukan ako ni Pastora na ang tawag sa kanya noon ay Mami. Pero ngayon, we prefer na ang tawag sa kanya Pastora. Nang mapasukan niya ako, hinihimas ako sa likod. Kung sabi mo, mostra mo nga, paano mo? Kalimutan mo. Kalimutan mo na yung nakaraan. Oo, ganon. Sabi ko, hindi yun namin. Sabi ko, nang may kwento ko sa kanya na kinakausap ako ng Lord, biglang na ibang mundo ko. Biglang nawalan ako ng gana sa trabaho ko. Biglang ang Amerika ay hindi na ganun ka-exciting sa akin. Biglang yung work ko, ginagawa ko na lamang. Okay. And nung time na yon, set na kami. Kasi si Pastora, siya ay nagugupit naman din sa bahay. Meron kaming isang section doon na ginagamit niya parang parlor. Marami rin naman siyang customer na pumupunta doon. Nakapila din, maghihintay. Yun na nga nasiran ko doon Kaya marami akong Bible study ron. Kaya Bible study namin doon, 8 days a week. 8 times, so 8 days a week. 8 times a week. 8 days a week. Parang yung sa kanta ng Beatles. Kaya lagi kami, araw-araw, lagi kami busy. Uuwi ako ng bahay, kakain kami, paspasan. Dadrive na ako, 2 family. Kasama pa natin si Mama noon. Yes, 2 families yan. Isang gabi. Na ang layo, parang ito San Pablo. Malalayo yon. Pero sa Amerika, maiksi lang ang travel time. Malayo ang distance, pero maiksi ang travel time. Nagagawa ko yan. Umuwi kami mga 12, 1 o'clock. Gising ako alas 5. Kasi ang work ko, 7. Kaya nung kinausap ako ng Lord, hindi ako makahinto na iiyak-iyak. Kahit umiiyak, kailangan base. Kasi pag na-late ako ng pagsampa sa freeway, o yung tawag natin dito is super highway, yung expressway, tawag natin. Skyway, mga ganyan. Doon ang tawag doon ay freeway kasi free, dito may bayad. Okay. Pag ako'y na-late ng 5 minutes, ang katumbas noon 1 oras. Kasi yung traffic, mahaharangan ako. No? Kaya walang iyak ko noon. 3 beses kong naranasan. So, nung maranasan ko yon, doon nagsimula na mabago ang aking pananaw. Alam nyo, pinagkalooban ako ng Panginoon ng makakasama sa buhay na hindi tumututol.
Alam niyo, tumuto lang siya sa akin, Bible study. Nung ako'y nagsisimula ng ma-born again, tuwing Sabado, nawawala ako ng bahay, nagpupunta ako ng Bible study. Eh, nung ako'y nakukonvict na, sabi ko, sumama ka sa akin. Ba sabi sa akin, ayaw. Eh, di lumaki ang boses ko. Sumama ka! Ko, di sama naman. Kasi patay na patay sa akin. Okay, ngayon, nung maintindihan din niya, nung kaming dalawa, nung siya ay nagsimula na rin makonvict, mula doon sa pinupuntahan namin na West Covina, na kila Kuya Toto at kay Ate Christy na bahay, inilipat sa bahay namin. Nag-invite kami ng friends and their children. Nandoon, dumami kami. Doon nagsimula. Tapos yung church na pinagsimula namin sa La Mirada, yun, isang block lang ang layo sa amin. Napakalapit, walking distance, na nirent namin. So doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula. Tapos nagsimula nung ako gano'n na, naging sensitive na ako sa presensya ng Panginoon. Nung tawagin ako, nung kausapin ako, yung buhay na buhay sa akin. I know my calling. Your ministry, itong pangatlong sabi niya, your ministry is not the US, your ministry is in the Philippines. Yun ang muli. 3 beses akong kinausap. Yung una, I'm going to use you. Tapos sabi niya, is there anything impossible with God? Hinipo niya ako. Pagkatapos, pangalawa, nasa traffic ako. Kinausap na naman ako ng Panginoon. Naiiyak ako. Tapos, pigilan kung huwag mag-asara ang ko dahil nasa karsada ako, baka ako mabangga. Pinipigilan ko. Tapos, ang pangatlo, worship service. Tapos sinabi niya, ang ministry mo, hindi US. Ang ministry mo, Pilipinas. Buhay sa akin lahat yun. At alam niya, paglipas ng mga taon, siyempre may dumarating sa iyong time na parang may doubt. Pero sa bilis ng growth ng HTBC, we hardly catch up. Hindi nga tayo makakatch up sa bilis. Totoo, people, parang school bus they come and then they go, they ride, tapos bababa. Maraming ganung mga, kung alam niyo kung ang sumakay hindi na bumaba, ay apaw tayo. Itong buong looban natin, puno ito. Pag nag-worship service tayo. Marami din ako mga kasamang tinrain. Bata pa sila itinrain ko na ngayon 25th anniversary, wala sa atin. Pero alam nyo, eto, pakikita ko sa inyo sa Bible kung ano yun. Dito sa 1 John chapter 2 verse 19 ay ganito. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they all are not of us. Sabi sa Tagalog, ito po, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kaya yung mga nagsilabas sa atin, sila'y sa kanila. Kaya walang samaan ng loob. At ang dalangin ko sa mga sandaling ito, nawa, yung kalooban ng Panginoon kung saan sila ay inililid ng Panginoon, nawa, hindi isang pagkakamali o hindi isang bunga ng rebellion ang kanilang ginawa at naway wala silang ibang mahatak sa pagkakamali, sa kanilang pagkakamali. Nawa po ay mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanila kahit sila hindi natin kasama ngayon. Amen po ba tayo doon? Amen. At patuloy po natin silang ipanalangin at kilala naman ninyo karamihan sa kanila. Sila yung mga key people. Kasi kung hindi key people yan, hindi ko yung kilala. Ito yung mga tinrain ko. Kaya kung sila man ay nangagsilabas, hindi sila sa atin sa umpisa pa. Pero nakakasama natin sila, kaya mahal din natin sila. Nawa, huwag silang mawala. Amen ba tayo doon? Ngayon na tayo ay naririto ngayon sa ating 25th anniversary, meron tayong mga highlights bago tayo nakarating doon. Hindi naman ito yung smooth sailing sa umpisa, no? Alam nyo, ang ginawa ng Panginoon, ito po ang talagang kamangha-mangha. Sa aeroplano pa lang. Aeroplano pa lang. Yung papunta pa lang kami rito, meron na kaming nasisiran. Tapos pagdating ko rito, nung wala pa ang church, yung classmate ng aking pamangkin, si Camille, na ngayon ay doktora na sa Amerika, na noon ay nurse yan noon. Okay. Meron siyang classmate na nagbabakasyon,
na napakagaling sa mind power. Yoga. Nagyo-yoga eh. May mind power. Nung habang ako yung nag-share, sabi niya, hindi ako kaya nito. Tatalunin ko ito. Sabi niya sa isip niya. Nung sinesharean ko na siya, di tumanggap naman siya. Nung inilehans ko, suka. At nakita ni Camille yung kapangyarihan ng Diyos. Suka siya. Tapos, bigla siyang lumambot ng kalooban. Tinanggap niya. At tapos sa kanya inamin na nung una, ang tingin niya, kayang-kaya niya ako. Kinokontra ka niya. Kinokontra. Pero hindi nagwagi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ay, na mahal ng Panginoon. Kung sinabi ng Lord, gagamitin ka, gagamitin ka. Ako, gagamitin, ikaw din. Wala ka rito sa HTBC at nanatili dito kung hindi may plano ang Diyos sa iyo. Kaya ka na andito at nanatili ka ng kasama ko, may plano ang Diyos sa iyo. Sabihin mo nga ng malakas yun, may plano ang Diyos sa akin. Amen. Alam niyo, ang buhay ng tao, maiksi lang. Ako ngayon, namuntikan na nung ako'y na-bypass. Pero alam niyo, pag kinuha ako ng Lord, oras ko na. At kaya hindi niya ako kinuha, hindi pa. Meron pang paghahanda na gagawin si Lord. Tama. At si Mami, si Pastora, siya naman ang nagpapalakas sa akin sa spiritual dahil sa prayer. Siya ay naaalerto pagka yung may pangyayari katulad ngayon. Matapos i-announce ng Panginoon, sabi niya, experiencing plenty in 2020. Alam niyo yung New Year's Eve ng 2019, doon yun. Sinabi ng Panginoon, experiencing plenty in 2020. Theme natin for the whole year. Akala mo, biglang nagkakaroon ng COVID. Yun na hindi ko pa alam. Hindi pa alam ng buong mundo na may pandemic inililihim ng China. Okay, pero takita ninyo, nung ma-expose ito, si Pastora, yung group niya, nagkaroon kaagad ng prayer chain. Marami sa inyo, alam yan sinasabi ko. Yung iba sa inyo, hindi kasama doon sa prayer group. Pero kailangan kayong lahat maging prayer warriors. Kailangan dumami ang warrior ng church. Why? Merong hindi masaya sa ginagawa natin. Kaaway ng Diyos ang hindi masaya sa ginagawa natin. Kahit ito'y tao, may kaaway ng Diyos na nananahan sa Kanya at yun ang nagdidikta sa Kanya, hindi siya masaya sa ginagawa natin. Alam niyo yung mga religious people nung araw, hindi masaya sa ginagawa ni Jesus. Si Herodes, nung malamang isinilang siya, nabahala. Ang buong mundo masaya dahil masaya sa pagkakasilang niya, siya lamang ang malungkot at nabahala. At yung ibang mga kasama niya, naway, walang may espiritu ni Herodes sa bawat isa sa inyo na natira. Sabihin mo sa tabi mo, ayoko maging si Herodes. Masaya, pagka ang espiritu ng Diyos sa iyo, masaya. Masaya sa ginagawa. Masaya sa plano ng Diyos. Amen po. At nakita natin kung gaano kabilis yung first 6 months natin, 80. First year natin, 120. Yung second year natin, 250. At nag-300. Mula 300 yan, nababa tayo. 300, 280, 250, 230. Akyat na naman, 290, 300, 330. Tuwan-tuwa na. Baksak uli. Hindi tayo magtuloy-tuloy. Minsan tayo nagpunta sa stage, sa tanda mo, si Sister Lina. Inabutan ako ng Purpose-Driven Life na libro. Sabi niya, Pastor, basahin mo ito, Tagalogin mo. English Okay, sa Tagalogin mo. Binasa ko sa aeroplano. Nung binabrowse ko sa aeroplano, pagdating ko sa dito. Ipinreach ko na. Nagsimula akong mag-preach noon. Ang daming na-inspire. Ang daming gustong mag-serve. Nung isinyer ko yon. Isang araw, dinalaw tayo ng grupo, ng team ng PDM. Purpose-Driven Ministries. Meron pala sa Pilipinas noon. So, naalala ko yung book. Pagkatapos, nung malaman ko kung saan ang address nila, pinuntahan ko sila sa Quezon City. Okay? Tatatandaan mo yun, ano? Tapos, ang Panginoon nagsimulang kumilos. Nagsimulang mag-expand ng ating tent, ng ating territory. Grabe ang ginawa ng Panginoon. Tapos lahat ng ating mga kasama, inspired. Kasi doon hindi mahirap mag-share. Hindi mahirap mag-share doon dahil meron na tayong pattern. Ang tawag natin paradigm. So tayo ay nagkaroon ng paradigm shifting. At nilipat natin doon. Tapos nung sa paradigm shifting na yon,
Nakita natin kung paano naging dumami ng dumami yung mga small groups natin. Hindi mahirap maging small group leader. Madali. At bigla tayong lumago, bigla tayong naging 600. Oh, tatanda mo yung ating anniversary? Ilan ba tayo noon? Siguro mga nasa 350 350 ang nag-attend sa... Saan ba natin ginanap yun? sa Runridge. Run Rich. Tatandaan niyo yung Run Rich? After nung 10th year anniversary natin, Yun. nag-expand tayo, no? Di ba? Mabilis ang growth. Parang exponential. Nung natutunan natin yung church growth, ganito po yan. Para kung meron nakikinig na interesado sila sa church growth. There's a way for church growth, but there's no shortcut. Kaya kung nakikinig po kayo at gusto niyo maranasan ng church growth, may paraan, walang shortcut. You really have to study. Pag-aaralan mo, you have to learn church growth. You have to be patient with a lot of people. You have to learn how to train people and motivate. Imo-motivate mo ang mga tao para sila ay mag-serve kay Lord. Hindi basta uutusan mo lamang sila, do this and do that. You have to train them. Alam niyo ba si Jesus, ang haba ng hours na ginugol niya, training people. In-estimate ko ang computation ko doon 13,241 something hours ang ginugol niya. Sa loob ng 3 taon, kasama niya yan, 12 hours ang mga disciples. Ay ngayon, kung masipag kang pastor, 1 hour a day, 1 hour a day, di 365 hours a year, para gugulin mo sa pagde-disciple mo, uubos ka ng 30 plus years. Kaya pala napakarami hindi nag-grow. Kasi kulang. Okay. Sa biyaya ng Panginoon, ang aking sinishare po, yung power ng Holy Spirit, siya ang nagtuturo sa atin. Pag siya ang nasa atin, He will teach you. When the Holy Spirit, when the Comforter comes, He will teach you all things na sinalita ng Panginoong Jesucristo, and He will remind us. He will teach and He will remind of all the words spoken to us by the Lord Jesus Christ. Kaya tinan niyo, ang Holy Spirit dapat yun ang reliance ng bawat church. Siya ang nag-i-inspire. Ang devil nagte-tempt, pero ang Holy Spirit nag-i-inspire. So, ano ang ginagamit niya? Di ang mind. Dito nagsisimula. Ang aksyon ng tao, yun ang dulo You acted foolishly. You acted sinfully. Pero bakit mo ginawa yon? Naramdaman mo muna bago mo isinagawa. And then, tingnan nyo, bakit mo naramdaman? Naisip mo muna, na-imagine mo muna sa iyong mind. So, ang temptation, ang digmaan na ito, dito sa mind. The realm of the mind. If you do not know how to filter, kung hindi ka rooted sa truth, then your mind will wander, papasukan ka ng mga negative thoughts. So, ang Holy Spirit naman, the same way, nag-i-inspire. Katulad ng kinuwento ko sa inyo, I'm going to use you. Your ministry is not the US. Your ministry is in the Philippines. Ang linaw. May mga time na i-inspire ako ng Lord sa mga bagay, pero hindi katulad nung unang tinouch niya ako. I wish na maranasan ko uli. Pero hindi na ganun ang nararanasan ko. Para inililid na lang niya ako ngayon sa scripture kung ano na next step. Now, tingnan niyo. Pati nung time na yon, meron itong mga na-deliver. May mga demonized. Hindi nawawala yung mga demonized. Alam niyo ngayon, hindi na nagmamanifest yan. Pati ikaw, kung demonized ka man ngayon, hindi mo na mararamdaman yan. Basta na lang nagbabago ang kalooban mo. Biglang nag-iiba. Nasa ibang level tayo ngayon. Ang power ng word, iba kaysa noon. Kailangan ko pang i-divin, come out! Come out! Ngayon, hindi na kailangan natin yun. Na praising lang, kanta lang ni Mia. Ang dami nang nadideliver. Nasa ibang level. Okay? Ngayon, tingnan niyo, ito yung napaka-exciting part. Lumago tayo, dumami small group leader, nagmi-meeting tayo every Tuesday ng mga leaders. Pagkatapos, yung mga leaders na yan, kung ano yung pinagmitingan natin, yun ang ibababa nila sa ibaba, dun po sa kanilang area of responsibility sa small group nila. Yung ibang mga leaders, without me knowing, may ibang agenda.
Yun nga nasa 1 John 2:19. Sila ang tropa ng 1 John 2:19. Hindi ko yun alam noon. So, nung ma-realize ko ngayon, okay, gumawa ng way ang Lord na sila ay i-separate. So we can move on. We can continue on. Ano ba ang year na tayong pinakamahirap sa atin? 2015. Yun ay buong taon. Buong taon, prayer. Counseling, prayer, deliverance. Counseling, prayer, deliverance. 1 year. 1 year yan. Counseling, prayer, deliverance. Yan ang ginagawa ko. Buong taon. Hanggang sa na-stabilize uli. Hanggang sa na-establish din ang faith ng mga worker ng church na nagsisimulang mahati ang mga puso. Sabi nga ni Pastor Ricky, sabi niya sa akin, alam niyo, Pastor, sabi ni Pastor Ricky sa akin, tatandaan mo yan, sabi ni Pastor Ricky. Sabi niya sa akin, nanggaling na siya sa iba-ibang mga churches. Ang napansin niya, yung mga nakaranas ng gano'n na dinanas natin, tuluyang bumulusok. Tayo pinatatag. Amen. Kaya alam niyo kung ano, pagkatapos nating ma-experience yon, Sabihan yan. and now, 25 years na tayo. Okay? Yun ay legal age na ng pag-aasawa sa babae sa Pilipinas. Alam niyo sa Pilipinas, sa ating family code of the Philippines, pag 25 years old ang babae, at 26 years old ang lalaki, hindi na niya kailangan ng consent ng magulang. Meaning, may tiwala na ang gobyerno sa kanilang desisyon. Daw. Okay, tinan niyo. Hari nawa, mabago yan. Dahil hindi naman totoong dapat 25 ang babae, 26 ang lalaki. Parang tinitingnan nila, no? Magkaroon ng mga responsible parents. Oo nga, napaka-responsible nga ng parents sa Pilipinas. Sobra. Pag wala ang church, pag wala ang principle ni Jesus, hindi makakamtam ng parents ang tamang responsibility to rear their children. Hindi. Kaya naranasan natin yan. Naranasan natin yan dito sa church. Meron tayo rito isang worker, si Chan Chan. Makakilala niyo ba si Chan Chan? Ayan, makikita niyo dyan sa picture. Yan. Yan siya. Nung nagsimula ko noong 1995, 1 year old. Si Chan Chan. Okay. At pagkatapos, yan, kaya dito sa church, dahil yan ay naimbitahan. Ewan ko kung girlfriend niya nag-imbita sa kanya, kung si Jonah na ngayon ay asawa na niya. Naimbitahan siya umattend ng retreat. Nako, nung ma-encounter niya ang Panginoon, hindi mo na siya maawat. Tapos ang parents niya nagko-complain kasi may church sila eh. Bakit si Chan dito nagsiserve, meron silang church? Di, nagreklamo sa akin. Di sabi ko, alam nyo, inaanyayahan ko kayo umattend dito ng 5 times. 5 times lang. And observe. Tingnan lang po ninyo kung bakit ang inyong anak ay naririto. Siya ba ay napapariwara? Siya ba ay nami-mislead? Hindi ba tama ang kanyang ginagawa na siya ay dito nagsiserve, hindi dyan sa inyo? Okay, hindi po. Subukan ninyo ng 5 times. Alam niyo, kasama natin siya hanggang ngayon. Yung parents niya, worker na natin ngayon. Hindi na yan umalis sa buong family na andito na. Tanya yung pamamaraan ng Panginoon. Nung tawagin ako ng Panginoon, kasama na siya. Kasama na si Rona. Kasama na si Carissa. Kasama na si Diana. Kasama na si Pastor June. Kasama na yan si Pastor Ricky at si Doktora. Kasama yung mga workers natin. Kasama ka! Nakikita ninyo yung power of God. Nung tinawag niya ako, inihanda niya ang kanyang gawain. Nandun na connected na ang lahat. Kaya yung hindi connected, inalis. O, hindi ko sila pinalis. Sila naman ang kusang umalis. Wala silang dapat isama ng loob. Sila ang umalis. At nawa, ang kalooban ng Panginoon, yun ang magawa nila at wag nila sisiraan ang gawain ng Panginoon. Nawa, sila magpatuloy. Amen ba tayo doon? Amen. Love them. Don't hate them. Ibigin natin sila. Now, kaya ka nananatili na ngayon, dito sa natin na-experience ngayon, ako binaypass na ako. No? At nangyari ang lahat ng yon para ako'y makapagpatuloy dahil naninikip na po ang dibdib ko noon. Ay 4 na ugat na pala ang bara. Naninikip na ang dibdib ko. Nag-isip ako kung sa US ako magpapa-opera o dito kasi meron naman akong option na pwedeng gawin kung doon ako sa US. Okay?
Pero yun ang napakahirap ng experiences natin. Dalawa yan eh. Tatlo. Yung una, na highlights, ito yung mabibigat. Noong April, nung umuwi ako ng January 1995, noong April, sumunod ang nanay ko. Ang mother ko noon, dinadialysis na. Sabi niya, ako'y umuwi. Nung nasa sasakyan na kami, sinundo sa airport. Bakit ba kayo umuwi, ma? Ako'y umuwi. Dahil nangusap sa akin ang Lord. Ang narinig ko, boses, parang many waters na. Napakadami. Tapos ang sabi niya sa akin, go home and help your son in the ministry. Kaya nung malaman kong si Jay ay uuwi, si Jay naman nun, kapapasa lang sa board exam sa kanyang nursing. Uuwi rito sa Pilipinas para mag-good time. Okay, now, sumabay na siya. Okay, yun. After 3 days na nandito sa Pilipinas, namatay siya. It's a big question mark sa akin. Kung siya tutulong sa akin sa ministry, Lord, bakit siya ay binawian mo ng buhay? Yun ang pinag-isipan ko mabuti. At para masisiraan ang loob ko, parang, bakit ang nanay ko umuwi tapos dito namatay? Nung siya nakaburol, at nagsimula ako mag-preach, ang mga kapatid ko nandiyan sa paligid, galing sa New York, California, iba-ibang lugar. Pagkatapos umuwi sila, at nag-preach ako ng one time para patanggapin sila, doon ko na-realize ko yun, John 12:24, tatandaan niyo yun? Unless a grain of wheat falls on the ground and dies, it remains alone. But when a grain of wheat falls on the ground and dies, it bears much fruit. Doon ko na-realize na it takes one to die that many shall live. Ang Panginoong Jesucristo, ialay niya ang buhay niya upang tayong lahat magkaroon ng buhay. At ako rin po, inialay ko ang aking buhay dahil alam niyo naman, pangarap ng mga tao o pangarap ng isang pastor doon na mag-ministry sa US. Sabi ng aking mga kasamang pastor doon, bakit ikaw uuwi, ang mga pastor doon gustong pumunta rito, tapos ikaw uuwi ka sa Pilipinas? Eh, yun ang gusto ng Panginoon. So, sinunod ko yung gusto ng Panginoon, and look what happened. Hindi niya may sasabihin sa'yo, umuwi ka, bibigyan kita ng 1 hektaryang lupa, bibigyan kita ng building, bibigyan kita ng mga workers na kailangan mo, na ganito, mga sasakyan. Hindi niya naman sinabi sa akin yun. Puro hirap naman ang dinanas ko nung una. It was a real extreme ang change. Mula doon sa 4-bedroom house, nakatira ko hindi sa house. So 1 bedroom lang. Yun lang ang binigay. At ang favor na binigay sa akin ng kapatid ko, yun na ngayon na kay Lord na. Yung kanyang kwarto na pinakamaganda sa Bellamart na nasa 3rd floor, yun ang binigay niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya nung mag-usap niya, thank you salamat sa ako'y pinayagan mong tumigil sa kwarto mo. Sabi niya sa akin, kung ano makakapagpasaya sa iyo, kasama mo ako doon. Ganun kabuti yung kapatid ko na yun. Nung naalala ko na naman. Pero alam niyo, makikita rin kami. Hindi siya makakabalik sa akin. Pero makakapunta ako sa kanya dahil nasiran ko siya. Ang buhay natin talagang maiksi lang. Buhay ng nanay ko, maiksi lang ang buhay. Ngayon, na narating natin ang 25th anniversary natin. Alam nyo, nasa database natin, more or less, mga 5,000 plus na souls na nasiran. Ewan ko, kung nandito si Pastora Diana, baka sabihin niya 7. Pero Baka nasa 10,000. Conservative estimate lang yun sa akin. Ay, kung kasama yung mga nasa Malabak, sa iba-ibang lugar, Kalinga, kung sinama kung lahat yun, baka 10,000. Baka nawin na natin yung 10,000 souls. Pero isang birthday ko, na naliligo na naman ako, 2012 yata yun. 2012 yan? 2012. Something, yung years na yon. Sabi ng Panginoon sa akin, I want you to win 10,000 souls for me. 10,000 souls. Sabi ko, ewan ko kung paano ibig sabihin, win 10,000 souls. Ang aking interpretation, 10,000 in one preaching, in one worship service, 10,000. Pero ngayon, marami tayong naabot sa ating online. I don't know kung ano yung kanyang plans. Kasi, ang interpretation ko kasi, kailangan ko ng malaking space, kailangan ng malaking worship
hall para yung 10,000 shoot doon. Tapos magkakaroon tayo ng multiple worship service. Kasama ang Sabado at Linggo kasi multiple. Kasi sa size nito, kulang yon para sa 10,000. Pero ang naaabot natin ngayon, marami. At ang nasa database natin, marami na, libo-libo na rin. Nagtitiwala ako sa Panginoon. Amen. Titiwala ako. Maaabot natin yan. Sa tulong at biyaya ni Lord. Amen ba tayo doon? Amen. Now, nandito ngayon tayo. At ang bili naman sa atin ng Panginoon, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them of all things that I have commanded you, and lo, I am with you till the end of the age. Ibig sabihin nun, hindi pwede mag-retire. Yun po ang interpretation ko doon. Ibig sabihin niyan, hindi ako pwede mag-quit. Hindi ako pwede gumawa ng alibay. Na-bypass na ako. Matanda na ako. Hindi na ako pwede. Iwanan ko na sa inyong ministry. Ay, hindi pwede ang magdahilan. At hindi papayag si pastora na hanggang ngayon nagsusumba pa ng 1 oras. 67 na mukhang 49. 68. Ha? 68. 68 na. Mukha ba 68? Kaya kami pag nag-uusap kami, lalo't madaling araw, yan ang time namin ng pag-uusap namin. Kami nagpapasalamat kay Lord. Kami ginamit niya. Dati kung ano-anong ginagawa namin, mga secular na buhay na pagkakatapos wala din. Yung joy at saka happiness magkaiba. Ang pinaka-joyful moment ng buhay natin, nung tayo nag-serve dito sa Philippines, nung ginawa namin ang plano ng Diyos sa amin. Yan ang pinaka-joyful na aming nararanasan sa aming buhay. There's so much joy in serving God. Lalo na kapag nakikita natin yung change. Change of Yung lives, change ano? of lives. Ayun. Wow. Si Chan Chan, ang laki-laki ng butas. Ngayon lumiliit na ang butas ng tenga. Si Jose, alam nyo, noong 1995, 5 years old lang yan. Ayan, tingnan nyo yan sa picture. 5 years old, yung before at yung after. Tahimik na bata na may kalokohang lihim. Pero tahimik. Alam mo, tahimik. Oo. Pero tingnan ninyo ang pamamaraan ng Diyos. Kung wala yan, dalawang yan. Okay? At lahat naman tayo may kalokohan sa ulo. Lahat naman tayo mga siradi ng tuktok. Pero alam nyo, hindi yan ang tinitingnan ng Lord. Ang tinitingnan niya ay kung saan kanya nais dalhin na ikaw ngayon ay tinanggap mo siya at payag ka na dalhin kanya doon sa lugar niya nais kanya dalhin. Amen. Ganyan ang Panginoon. Huwag kang mag-hesitate mag-serve. Kung naririnig mo itong message na ito, naku, pag narinig niyo ang patotoo, Pastor Arnold ba naman? Yan ay sakit ng ulo ng magulang niya yan. Salot nga yan ng pamilya, dati. Ngayon, blessing. Alam niyo, napakabuti ng Lord na yung nakikita natin, Si Jose may kinuwento sa akin. Nung first time pala Sige, niya. chismis natin. Chismis Okay. natin, Jose. Nung first day niyang umattend ng church, hindi niya namalayan na siya pala may grasa dito. Hindi ko rin naalala yun. May grasa siya dito. Pagsakay niya sa tricycle, parang ganun yata ang nangyari. Kumuha daw ako ng tissue, pinunasan ko. Hindi niya nalimutan yun. Oo, hindi pala niya nalimutan. Ikaw yung first nalimutan time. mo na yun. Ako nakalimutan ko na. Yung mga ganun. Mabuti na. Tapos yung pala, makakasama ko sa Yes, lockdown. Exactly. Dito natutulog na yan, dalawang yan. Pati si Bob. Si Bob, nako si Bob, lalo na yan, si Bob. Nako, ang nanay niya, hindi ko makakalimutan ng nanay ni Bob. Kung babaano si Litz, nako. Mahal na mahal ako noon. Nung panahon may cancer siya, hindi ko makakalimutan yon. At ibinibili niya yung mga anak niya na masiran. Alam niyo, yung love na yan, hindi ko yan magagawa. Yung daloy ng love ng Diyos, hindi ko yan magagawa. Kung hindi sinabi niya, hinipo ako nung nagsashower ako, is there anything impossible with God? Wala nga, tunay nga. We can do all things through Christ who strengthens us. Wala nga. Walang imposible sa Diyos.
Mahiyain ka, babaguhin ng Diyos. Amen. Hindi ka makatanda ng verse, babaguhin ng Diyos. Makakatanda ka. Utal, parang si Moses. Utal? Babaguhin ka ng Panginoon kung mangusap si Moses. Natatakot ka, parang si Joshua. Si Joshua, parang ninenervous siya. Oo, sabi niya, huwag kang matatakot. Basta ikaw ay be courageous. Manangan ka sa word. Hindi kita iiwan, ipababayaan man. Ang takot ay hindi faith. Ang tiwala sa Diyos ang makapagpapanatili sa atin. Halimbawa, yung mga hindi nyo naiintindihan ng ugali ko dahil masyado akong prangka, masyado akong kung magsalita ginigising kita, kung mag-preach ako sharp. Mga minamahal ng Panginoon, hindi pa naman ako nagtataob ng lamesa. Si Jesus nagtaob na ng lamesa. Ako naman hindi pa nagtataob ng lamesa. Alam niyo, may mga pamamaraan ang Lord na kung minsan hindi natin maintindihan, pero ang nais niya iisa, baguhin ang buhay natin. Kaya sa 25th anniversary na ito, nawa po yung mga flaws na yan, yung mga weaknesses na yan, human weaknesses natin, yung differences natin in opinions and everything. Tulungan tayo ng Diyos na mawala na sa atin yun. Tiwala sa Kanya ang mahalaga, hindi tiwala sa tao. Tama yung iba na nagsasabing, ang Diyos lang ang pagtitiwalaan ko na magtuturo sa akin. Kung ang tao ay hindi mo magawa na ibigin, paano mo may ibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kaya napakahalaga po yun. Amen. So ito yung experiencing plenty in 2020. Ito po ay parang isang breakthrough itong year na ito. Breakthrough. Why? Global change of lives dito sa... Hindi ibig sabihin, for good lahat, ano? Kasi yung iba, puro complain. Pero it is a radical change. Nagkaroon talaga ng pagbabago, whether you like it or not. Iba ang effect ng COVID na nararanasan natin ngayon. Bakit sabihin ng gobyerno, alagwa, lalo kang mag-iingat. Ang ibig sabihin ng alagwa, bahala ka na sa buhay mo. Mag-iingat ka. Hindi pwede na magpabaya ka. Kaya, huwag na kayong magtaka kung bakit sa 25th anniversary natin, ano? Hindi ko kayo inimbitahan na, sige, dito tayo at na makita-kita tayo. Hindi tayo masisiraan ng bait. Kasi kailangan tayo ay nag-iingat. Ganito yon. Pag tayo na-infiltrate ng isang infection at mayroong isang staff na na-infect, bigla ngayon tataas ngayon ang alert ng DOH. Babantayan ngayon tayo, maka-quarantine. Mabala ang ministry. Hindi yan ang gusto natin. Isa pa, ayaw natin na ang gobyerno ay sumakit ang ulo sa atin. We want to be a part of their solution, not part of the problem. Gusto natin part ng solution. Tinan ninyo tatandaan niyo yung Romans 13? Tatandaan niyo? Verse 2, hindi ba? Yung mga pasaway, tinan niyo, Romans 13:2, basahin niyo. Okay. Ready? Basahin niyo. Go. Okay. Yan ang emphasis dyan. Yan. Yung binasa niyo yan, ang emphasis. Yung mga hindi sumunod sa authority, yung denify ang authority, sila po ang gumawad ng hatol para sa kanilang sarili. Kasi yan ang Panginoon, ino-ordain niya yung authority, ang government. Kaya kailangan nire-respeto natin yan. Kaya hindi lang yung pag nakikita tayo, respetuhin natin from the heart. Yung pang isang problem ng church, hindi pa natututunan, loving from the heart. Ano you love people from the head. Lagi ko yung tinuturo, love from the heart. May ibig mo yung mga hindi mo kaano-ano, may ibig mo sila. Amen po? Nawa, after this 25th anniversary, what is next? Anong gusto nating matutunan? Maging mas loving tayo. Maging mas understanding tayo. Maging lalong ang grace ng God, lalo tayong mag-grow. Doon tayo sa pinakahuling verse ng 2 Peter chapter 3. Pinakahuli. Verse 18 yon. 2 Peter 3:18. But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory now and forever. Amen. Alam niyo yung grace ay love ng God. Kung sama-sama tayo,
after this 25th anniversary, sama-sama tayong mag-grow sa grace, you will be more loving. You will be more understanding. Ang family, okay, tinan nyo, pag ang grace buhay sa puso mo, mas meron kayong closeness. Ang relationship ninyo ay magiging mas matibay at matatag. Kasi madali mo silang maunawaan. You can relate to them. At alam niyo, pagka may grace ang ama, ganyan yun, halimbawa, itong anak kami. Alam mo, anak, nung ako'y kasing edad mo, ang mga ginawa mo, inagawa ko rin. May ina-identify ang sarili niya. Yung mga kasalanan na nagagawa mo, higit pa ang nagawa ko noon. Dahil ako'y napaka-rebelding bata. Pero salamat sa Diyos, nung nakilala ko si Jesus, binago niya ako at alam kong babaguhin ka rin. Matututo ka na kumausap, matututo ka na ma-express mo. You can talk to your family from the heart. You can love people around you from the heart, not from the head. You can radiate the love of God from the heart. At maging ang mag-asawa, maintindihan ninyo yan. Kung bakit ang Diyos ay palabiro. Kung bakit yung mga tahimik, si Mr. Tahimik, nagkaroon ng asawang si Mrs. Daldal. At pinagsama ang dalawa, sabi niya, tingnan ko nga kung anong gawin ng dalawang ito. Okay. Nung nag-iibigan susungkitin ang buwan, susungkitin ang langit, pinagbubukas pa ng pinto, sabihin pa pagka kumakain sabihin gusto mo pa ng halo-halo, masarap ang halo-halo dito sa Kowloon. Ganyan. Nung naging mag-asawa na sabi niya tatay, bigyan mo. Ganyan ang tawagan ng mga mag-asawa di ba makakain pa tayo ng halo-halo? Kataba-taba na nito you don't love from the heart. Ang pangunawa natin, ang ating pong pag-ibig, ang love ng Lord hindi nag-overflow. Why? Because lack of grace. We need to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung meron tayong growth, yun ay grace. Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him, tignan yung kaibahan niya na, to Him be the glory now and forever. Tignan niyo yung walang grace. To me is the glory. Glory to man in the highest. Baligtad. Pero to Him be the glory now and forever. Sa ginagawa mo, God is glorified. Si Jesus, laging sinasabi, God is glorified. Laging siya ang niluluwalhati. Church growth, pag-usapan natin, tinan niya, dinatutunan ko yun, gusto ko ituro sa iba. Kung minsan, pinakikita ko pa lamang yung senaryo kung paano sisimulaan. Hindi na nabalik sa akin. Pastor, pwede po bang kami ituruan ninyo na kami magkaroon ng church growth, ganyan. So, ang gagawin ko, papakita ko. Pag nakita na kung gaano na yung lawak ng kanyang pag-aaralan, hindi na nabalik sa akin. Gusto ng instant growth. There is no such thing. Sa kalaguang spiritual, sa church growth, buhay ang puhunan. Ano ang buhay? Time. T-I-M-E, that's how you spell life. Ang life is spelled T-I-M-E. That is your time. Mga minamahal ng Panginoon, yan ang ating next na mararanasan. Ang love ng Lord mag-overflow. After the 25th anniversary, love of God will overflow. Love leads to victory. Natatandaan niyo yun? Love. Ito ngayon, ang church will be more loving. Ang love, ang church magiging more committed sa isa't isa. More committed sa kanyang leader. More committed sa Panginoon. Yan ang mangyayari sa atin after the 25th anniversary. Bakit ganon? Dalagat binata na ang church. Kumbaga sa dalaga na ang church. Handa na sa pagbabalik ng bridegroom. Yung love ng Panginoon, itong magsisimulang magmanifest sa bawat isa. Amen. Amen. Yan ang aming nararanasan ng mag-asawa. Hindi na namin tinitingnan ang mga weaknesses na, alam nyo kami nagsama ng ganito kami ay incompatible.
Sa lahat ng bagay, ha? Almost in everything, hindi kami compatible. But we are committed to God. And we are committed to each one. Nanawa maintindihan po ninyo yung word na yun, ng commitment. Regardless, committed tayo. Committed tayo kay Lord, committed tayo. Committed tayo sa ating commander-in-chief, si Jesus. At committed tayo sa church. Kilalaga tayo ng Panginoon para maging magkakasama. Amen po. Kaya kayo nanatili hanggang ngayon. Nung tawagin ako, kasama ko kayo. At wala kayong idea kung anong gagawin ng Diyos sa iyo. Walang idea yung nag-share sa akin na ganito ang gagawin ng Diyos. At alam niyo ba, masaya na ako rito. Marami pa akong aabutin. Marami pang gusto ang Lord na ipagawa sa akin. I am not finished yet. And the Lord is not finished with you yet. Amen po. Hanggat, tinan niyo, sabi ni Jesus, the Father is seeking such worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Hanggat hindi nagwo-worship at hanggang ang mga tao ay idol or worshiper, kailangan i-guide natin sila. Na ma-deliver sila sa idol worship. Hanggang sa sila ay mailapit natin sa true and almighty God, si Yahweh. In Jesus' name, in the power of the Holy Spirit. So, ano ngayon gagawin natin? Magpipray tayo. Amen. Thank you, Lord. Magpipray tayo. At si Pastora, ililid niya tayo, makiki-amen ako sa kanya, at makiki-join in din ako sa prayer natin gagawin. Amen. Okay, let us pray. Amen. Hallelujah. Father, salamat at na kami po ay pinatnubayan nyo sa buong 25 years ng ministry na in-entrust mo po sa amin ni Pastor. Yes. Maging ang mga pinagdaanan namin noon, Lord God, na nakakasakit na damdamin. Lahat ng yon ay amin pong napagtagumpayan dahil hindi mo kami niiwan, ipinababayaan. Oh, thank you, Lord. Sa mga susunod pang taon, Lord God, after 25 years, gaya po ng sabi ni Pastor, na ang church na ito, madodoble na makikilala, na mas lalong magiging maibigin, magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ng iglesia na ito. Yes. Dahil ito lang ang tanging makakapag-cover multitude of sins is your love. At nawa, Lord, bawat isa na maaabot ng mensahe na ito, makita nila na ang pagkilos, pangungusap, at pagtuturo at paggagabay ng Espiritu ng Diyos ang nararanasan ng iglesia na ito. Amen. Magi, Lord God, inadalangin po namin na sa panahon na kami ay nasa ganitong sitwasyon, ang iba ay nagsasabi na sabik na sila na magkita-kita sa worship service sa lugar na ito, magi ang mga care group, Lord God. Ngunit ang lahat ng ito, Panginoon, ay planado mo na at ang kailangan namin ay maging steadfast sa aming pananampalataya na anuman ang mangyari, anuman ang mga pinaplano, binabalangkas ng kaaway sa bawat isa na iyo pong mga anak. Kami po'y nagtitiwala that you are the God who knows all things. Yes. You are in control of everything. Patuloy mo po, Panginoon, gamitin ang bawat worker ng iyong iglesia. Lord, salamat po na nabuo, Panginoon, ang lahat ng ito dahil ito po ang nasusulat that the man of God will be thoroughly equipped for good works. Yes. Salamat, Panginoon, sa mga workers. Salamat, Lord God, mag-isa mga associates pastor na iyo pong dinala sa lugar na ito. Ang mga outreaches, Lord, ikaw ang aming kinikilala na gumawa at kumilos upang ang lahat ng ito na plano mo po sa bawat isa ay magkaroon ng katuparan. Siya nga po, Napakarami pong salamat. Grabe, Lord God, ang ginawa mo po sa iglesia na ito. Hindi po namin kayang arukin ang iyong ginagawa. Ngunit sa lahat ng ito, Lord God, all for your glory, all for your honor, all because of your grace and your mercy and your great love upon each and every one of us. Father, patuloy mo pong enhance ang gift, Lord God, na ipinagkaloob mo po kay Pastor, maging sa kanyang pangunguna, Lord, sa iglesia na ito. Patuloy po, Ama, ang aming pag-asa sa iyong mga ipinangako dahil sa iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Yes, Lord. Father, kung ginamit mo po siya noon, gagamitin mo pa rin siya
hanggang ngayon, Oh, yes. hanggang sa buhay na nasa Kanya, Lord God, ay iyon na pong bawiin. Lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong binabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, all glory and honor and praises to the Yes. one true God and Amen. Jesus Christ, whom you have sent. Amen. Thank you, Father God, muli sa 25 years na iyong pong pag-iingat at patuloy mo po kami pag-iingatan hanggang sa muling pagbabalik ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Oh, yes. All glory and honor muli Mhm. is due you. In Jesus' name, Amen. Amen. And amen. Narating natin ang 25 years, but it's not about me. It is about the Lord who called me. Amen. Hindi dahil sa mahusay ako, may talento ako, walang kinalaman po. Wala. Kasi ang totoo niyan, lahat ay siya nagdala. Siya ang kumilos. Tignan niyo yung pinakapakita ko sa inyo. Makita niyo yung mga worker na yun, 1 year old pa lang, yung 5 years old. Wala pa yung iba, hindi ko may kwentong lahat. Ang may kukwento ko lang, yung nasa room na ito. Habang ginagawa ko tong video na ito. Pero imagine, anong gagawin ng Lord sa iyo? Huwag mong maliitin ang Diyos. Okay. Mararating natin ang nais ng Lord kung tayo magpapakababa sa Kanya. Mararating natin yung nais niyang pagdalhan sa atin. Huwag natin sayangin ang bawat sandali. Mag-enjoy kayo. Maraming presentation. Amen po. At yun nga lang, hindi tayo makapagsalo-salo dahil tayo po ay nasa ilalim ng isang sitwasyon ngayon. But, nakikita-kita pa rin. Amen po. Amen. To God be the glory. Amen. At sa Kanya lahat ng kapurihan, now and forever. Amen. Amen. Yes.